Ay mga kapainding, welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo vlog. So ngayon mga kapainding ay pag-uusapan na naman natin is yung paano ba tayo papasa kapag tayo ay may interview. So like for example, nag-email kayo sa mga gustong mag-cruise dyan, sa mga gustong magtrabaho sa barko. Like for example, nag-email kayo. So paano nga ba kayo nakakasiguro na kayo talaga yung mapili sa dami na nag-a-apply? So, kapag nabigyan kayo ng chance na napili or may nag-send sa inyo ng email for interview, ay galingan nyo na. So, pero bago tayo umabot dun sa point ng interview, ay kailangan marunong tayo mag-craft ng email or ng sentences or paano ba tayo ma-hire kaagad. So, para makatrabaho tayo sa barko. Una-una, yung tips ko sa inyo is gandahan ninyo yung pagsulat ninyo sa resume. Kasi, wag masyadong mahaba, wag masyadong maraming text. So, on the spot. So, maglagay kayo ng bullet points kasi ilalagay niyo doon yung mga importante ay kung anong skills niyo. So, kailangan i-identify niyo na doon para madali siyang basahin at yung mga HRs hindi sila tatama rin na basahin yung CV niyo o yung resume niyo kapag kayo ay nag-send sa kanila sa email. At ito yung pinaka-advantage mga ka-finding. So, kailangan kapag nag-email kayo ay i-attach na ninyo yung photocopy or yung copy ng Seaman's Book ninyo, yung passport at saka yung mga training na madalas sinahanap like yung BT, SDSD at kung ano-ano pa, yung mga certificate na kailangan ng ninyong i-upload kapag kayo ay mag-a-apply sa cruise ship. So, pero pinaka-the best talaga yung mga ka-finding is kailangan ninyong i-inform dun sa email ninyo na mayroon kayong Seaman's Book at mayroon kayong passport. Kasi the rest, like for example, yung BT, tsaka SDSD at yung ibang mga requirements is madali nang kuhain yan. So kapag may Seaman's Book kayo, may passport kayo, so nakalimutan ko nga pala mga ka-finding sabihin na kailangan yung palang kumuha ng BT or SDSD para makakuha kayo ng Seaman's Book. Kasi yun yung prerequisite or yung kailangan yung daanan bago kayo makakuha ng Seaman's Book. So, uulitin ko, dapat may passport kayo, may Seaman's Book kayo, BT, tsaka SDSD. At may experience kayo at ilalagay nyo dun sa email address nyo. At tsaka ilalagay nyo dun sa CV or sa resume nyo na may experience kayo. Tapos ilang years yung experience nyo as a chef, as a waiter, as a janitor, or as housekeeper, or kung ano yung gusto nyo yung position na fit sa requirements or sa skill na gusto nyong applyan sa barko. So, para mapadali mga ka-finding, para hindi kayo pabalik-balik at makuha nyo kaagad yung chance ng trabaho at makapag-apply at mapili kayo. So, yun yung mga sinabi ko, yung mga tips is sa resume nyo, gandahan niyo, ilagay nyo yung pinaka-recent na experience nyo. Like for example, last year, natapos yung kontrata nyo sa ganito. So, ilagay nyo yung company name, yung date, at kung kailan kayo natapos, at ano yung mga task nyo doon. Kung na-promote kayo, better ilagay din nyo yung mga promotion doon, yung mga ratings, kung ano man yung proof na ipapakita ninyo sa HR na gustong mag-interview sa inyo. So, ilagay nyo per bullet points yon, tapos ilagay nyo yung hierarchy, yung pagkakasunod-sunod, yung pinaka-recent, like for example, 2023, 2022, 2021, so 2020. Pero wag na masyadong ilagay yung mga, like for example, nag-a-apply ka sa chef, tapos yung experience mo doon, nag-work ka dati before as a business analyst or hindi siya related dun sa ina-applyan mo. So medyo magkakaroon pa ng delay or magkakaroon pa ng second thought yung mag-i-interview or yung HR para piliin ka. So bullet points, ayusin yung certificate, ayusin yung CV mo, yung resume mo para madali kang matanggap at para walang hassle. At yun, yung ang sinabi ko nga kanina, pag nag-email kayo, i-craft nyo doon yung best of the best nyo na. Like for example, ako, na-promote ako sa chef. During my first contract sa cruise ship, na-promote ako sa chef from commis chef de party, from commis chef to demi chef de party. So, tapos ilalagay nyo yung pinaka-best nyo talaga doon. So, wag masyadong mahaba. So, on the spot lang. So, kapag nakita nila yung email mo na on point, so, may chance na makukuha ka nila at hindi masasayang at magkakaroon ka ng chance na may interview ng HR ng mga agency sa Pilipinas or mga mga manning agency like Magsaysay, Royal Caribbean at marami pang iba na gusto ninyong applyan. Malaki yung chance niyo na matatanggap kayo kasi advantage nyo na yun. So, ito yung mga sinishare ko sa inyo para madali kayong mapili at makapagtrabaho kayo sa cruise ship. So, yun. So, passport, BT, SDSD, tsaka Seaman's Book mga ka-finding. Pag meron kayo niyan,
ilalagay nyo dun sa email address ninyo na meron kaming ganitong certificate. So pagka-email nyo, ilalagay nyo yung experience ninyo, tapos yung best of the best, tell me about yourself, just short sentences lang, tapos ilalagay nyo na yun per year, naka-bullet points kung ano yung mga experience ninyo, anong position na mayroon ka, at ilagay mo dun sa dulo na ina-attach mo or nilalagay mo sa email address mo yung passport, Seaman's Book, SDSD, tsaka BT, na ready ka na talagang magbarko, plus yung experience yung mga ka-finding kung ilang years yan, huwag kayong mahiya, ilagay nyo, kasi advantage nyo yung experience niyo, yung pag-craft ng sentence, gandahan nyo yung resume nyo para madali kayo mapili, at pinaka the best mga ka-finding para madali ka mapili is yung experience mo, maganda yung CV mo, maganda yung pagkakasulat ng email, may Seaman's Book ka na naka-attach doon sa email address mo, Seaman's Book, passport, SDSD, tsaka BT, maniwala kayo mga ka-finding, sobrang mataas yung expectation sa inyo ng mga HR sa Pilipinas kapag nag-apply kayo para mapadala kayo sa mga principal na pwede mag-interview sa inyo abroad. So, kapag mayroon kayong mga finding ng ganyan, sigurado pasok kayo kasi based yan sa experience ko, at marami akong na-meet na mga tao sa barko na nagpasalamat sila sa akin kasi ang dami ko ring advice na binigay sa kanila. So, ngayon may mga nagtatanong din sa akin kung ano ba yung advantage and disadvantage kasi ang dami na rin rejection na natatanggap nila. So, ilang beses na sila nag-a-apply, hindi sila napipili. So, ano yung kailangan nilang gawin? So, yung vlog ko na to, yung mga tips na binibigay ko sa inyo is talagang pasok na pasok itong mga ka-finding, base experience ko at sa mga kakilala ko. On point talaga mga ka-finding, yung resume nyo, pagsulat ng email, kailangan hindi siya masyado wordy, straight to the point para madali kayong mapili at i-attach niyo yung Seaman's Book, passport at yung mga certificate nyo. Maniwala kayo, mapipili at makakasampa kayo as soon as possible. So yun lang mga ka-finding, at sana inagustuhan nyo yung aking adventure for today, at sa mga nangangarap na magbarko at makapag-travel around the world for free, maniwala kasi sa sarili nyo, huwag nyo bibitawan yung mga dreams nyo kasi yan yung magdadala sa inyo sa rurok na yung tagumpay. So yun lang mga ka-finding, yung ating adventure for today, at sana ay nagustuhan ninyo yung aking munting vlog para sa araw na to, at samahan nyo ulit ako sa next na adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga ka-finding!